Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pamamahagi ng cash gift sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Expanded Centenarians Act of 2024 o Republic Act No. 11982 sa Palasyo ng Malacanang ngayong Huwebes, Pebrero 26 sa pamamagitan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC at iba pang katuwang na ahensya. Mahigit 2.7 bilyong piso ang maipamamahagi ngayong taon sa mahigit 275,000 senior citizens sa buong Pilipinas. Matatandaan na naisabatas ang Expanded Centenarians Act of 2024 o Republic Act No. 11982 noong nakaraang taon. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Isang napakahalaga at espesyal ang pagtitipon ng araw na ito para sa ating mga senior citizen. Nakalagay sa speech ating mga kapwa senior citizen, di ko na binasa, na ikanulugod ko, makasama ko kayo ngayon. Marami po sa inyo ang naipanganap na o di naman kaya ay nasaksihan ang mga ilang mahalagang yugto ng kasaysayan ng ating bansa. Kasama natin ngayon araw si Nanay Generosa, Nanay Brigida at Nanay Hiwaga na tumutuntong po sa edad na 100 taon.
Pinanganak sila noong panahon na tayo ay nasa ilalim pa ng Amerikano. Hinarap nila ang mga hamon ng kawalan ng kalayaan, kinabukasan o seguridad. May tuturin din natin sila mga survivor ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil hindi lamang nila ito pinagdaanan, matagumpay po sila na nalagpasan. Marami rin po sa inyo ang ipinanganak at lumaki habang ang bansa natin ay unti-unting naghihilom mula sa sugat ng dulot ng digmaan. Naging saksi kayo sa tagumpay at pagsisikap ng maraming administrasyon na paunlarin ang ating bayan. Kaya, ang bawat linya sa inyong balat at bawat puting buhok ay bahagi ng hibla na naghahabi ng ating kasaysayan. Mga kababayan, tayo po ay narito ngayon upang magbigay pugay sa ating mga nakakatanda. Ngayon, ang bilis na ng pagbabagong dulot ng teknolohiya at lahat ng nagmamadaling makasabay sa agos ng panahon, huwag po nating makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Noong nakaraang taon, nilagdaan ko po ng inyong lingkod ang Republic Act No. 11982 o yung Expanded Centenarians Act of 2024. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizens na umabot ng 80 years old, 85 years old, 90 years old at 95 years old ay makakatanggap ng 10,000 piso at tuloy pa rin ang handog ng pamahalaan na 100,000 piso para sa ating centenarians o yung mga umabot sa 100 taong. Kaya sa araw na ito, ay ipamahagi natin ang halagang ito sa ating mga nakakatanda sa atin, hindi lang po rito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Pasimula lamang po ito dahil patuloy po ang pagpapatupad ng batas na ito. Ang hiling ko lang sa ating National Commission of Senior Citizens or NCSC, i-check ninyo ng maigi dahil ito, ewan ko sa mga nakikita ko rito sa harapan ko ngayon, di naman yata qualified itong mga ito dahil masyadong bata ang mga itsura ninyo. Kaya bantayan po ninyo na mabuti na hindi tayo nagkakamali. Tulad na rin po kayo, baka magalit sa akin, pero si Executive Secretary Chip Luke at saka si Manong Johnny Enrile. Batid ko po na marami pang kailangan gawin, hindi lamang ang pamahalaan, kundi ang buong lipunan upang mas gawing siguro, ligtas at maginhawa ang kalagayan ng ating mga nakatatanda. 73% ng ating mga senior citizen ay umaasa pa rin sa suporta ng mga anak at 55% ng kanilang gastusin sa kalusugan ay binabayaran mula sa sariling bulsa. Ilan din ang nakakaranas ng kakulangan sa pangmatagalan pangangalaga. Marami ang nag-iisa sa bahay. May iba na pakiramdam nila, na ang pakiramdam nila ay wala na silang halaga sa pamilya at lipunan. Huwag niyo pong isipin yun. Mas malungkot, marami sa kanila ang nakaranas ng abuso pa. Sa bagong Pilipinas, hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda. Mga kababayan, hindi na dapat pinagdadaanan ng ating mga senior citizen ang ganitong mga problema sa yugtong ito sa kanilang buhay. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect, and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapabuti ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ang mga senior citizens ay may karapatang makakuha ng 5 o 20% discount sa iba't ibang bagay sa serbisyo. Kasama sa 5% senior discount ang tubig at kuryente kung hindi hihigit sa 30 cubic meters na tubig o 100 kilowatt hours ng kuryente ang konsumo.
Makakakuha naman ng 20% discount ang ating senior citizens sa transportasyon, sa gamot, sa serbisyong pangkalusugan at maging sa paglilibang. Ang gamot po, marami na po tayong tinanggal at hindi na binaba natin yung presyuhan upang makaya namang maabot ng ating mga senior citizen. Ang batas din na ito ay nagbibigay ng libreng pangangalaga sa kalusugan ng ating mga seniors sa mga government health facilities at iba pa. Mayroon din tayong social pension for indigent senior citizens na kung saan nakakatanggap ang mga qualified senior citizens na 1,000 piso bawat na parang na buwanang pensyon. May mga residential care facilities na pinamamahalaan ng DSWD para sa edad ng 60 at pataas upang maalagaan ang mga iniwan at napabayaang senior citizen. Bukod pa rito, ang NCSC ay patuloy na nagbibigay ng mga programa at serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga nakakatandang mamamayan. Naway, sa pamamagitan ng mga programang ito, at serbisyong ito ng gobyerno, makapaglaan sila ng mas marami pang panahon para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Naniniwala ako na ang kinakatawan ng ating mga nakakatanda ay pagiging isang bagong Pilipinas na may disiplina, kahusayan at pagmamahal sa bansa. Narito tayo ngayon dahil ipinapakita natin ang mga katangiang ito na nagdala sa kanila sa kasalukuyan. Sa mga pamilya ng mga ating mga nakatatanda, ipagdiwang ninyo ang bawat sandali na kapiling sila. Ipakita ninyo ang malasakit dahil darating ang panahon na kayo din ang maghahanap ng respeto at kalinga mula sa anyong anak o apo. Para sa ating mga kabataan, kayo ang mag-aaruga sa magpapatuloy na kaalamang itinuturo ng mga nauna sa atin. Gamitin ninyo ito upang makapagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa ating mga senior, naway magkaroon kayo ng marami pang panahon na kagalakan kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. Hiling ko rin na magkaroon po kayo ng mas matatamis na kwento na ibabahagi sa susunod na henerasyon. Sapagkat sa huli, ang ating mga senior ang nagdala ng liwanag sa ating mga tahanan. Ang mga senior ang nagbigay ng gabay sa taong bayan patungo sa tagumpay ng ating inaabot dito na bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nilinaw ng Malacanang na walang balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, palagi ang nagsasagawa ng ebalwasyon si Pangulong Marcos sa kanyang gabinete at iginiit na walang magiging pagbabago sa miyembro ng gabinete. Still under evaluation, wala pa pong nangyayaring pagtatanggal, transition, transfer of position, wala pa po. Si PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Suportado ng Malacanang ang pagsusulong ng batas na magpaparusa sa mga nagkakalat ng pekeng impormasyon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, dapat magrehistro ang lahat ng content creator para masugpo ang paglaganap ng misinformation at disinformation. Anya kahit sino ay ayaw ng pekeng balita. Siguro naman kahit po hindi palasyo ang tanungin natin, gugustuhin po talaga natin na maban ang fake news. PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon.
Tiniyak ng Administrasyong Marcos sa publiko na ginagawa nito ang lahat para mapabilis ang pag-unlad ng infrastruktura sa bansa. Ayon kay PCO at Palace Press Officer Claire Castro, sa kabila ng mga kinakaharap na pagbabago sa pagpapatupad ng mga proyektong infrastruktura, sinisiguro ng gobyerno na doble kayod ito para matugunan ang mga kakulangan sa transportasyon ng bansa. Ang gobyerno ay hindi naman kikilos ng kulang-kulang. May mga pagkakataon siguro, may mga factors na may nadidelay, but definitely we will do our best para gampanan lahat ang ating trabaho at kung ano ang naipangako natin sa taong bayan. Si Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagagalak ang Malacanang sa pananatili ng United States-US Security Assistance sa Pilipinas sa gitna ng Global Foreign Aid Freeze ng Amerika. Ayon kay Communications at Palace Press Officer Claire Castro, malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas ng defense modernization efforts ng bansa. Dahil dito, ipinaabot ni Castro ang pasasalamat ng Pilipinas sa suporta ng Amerika sa bansa. So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakalaking bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Si PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blodes. Samantala, nagagalak din ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagpapatuloy ng security aid mula sa Estados Unidos para sa modernisasyon ng kanilang hanay. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa West Philippine Sea, makikinabang dito ang mga nakaplano ng land, air at sea activities. Inaasahan din na magpapatuloy ang mga nakaplanong programa ng militar sa cyber at support system. Ginawa ng opisyal ang pahayag matapos i-anunsyo ng Estados Unidos na hindi na pipigilin ang $336 na milyong na security aid para sa AFP. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, ito ay patunay sa matibay na samahan ng Amerika at Pilipinas bilang mga magkaalyadong bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Walang naitalang panghihimasok o pagbuntot ng mga barko ng China habang isinasagawa ang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas at France sa bahagi ng West Philippine Sea o WPS noong isang linggo. Ito ang inihayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kasunod ng pagbisita sa bansa sa kauna-unahang pagkakataon ng French aircraft carrier na FS Charles de Gaulle o CVN-91 at escorts nito. Ayon kay Trinidad, hindi lumapit ang alinmang barko ng China Coast Guard, People's Liberation Army Navy o kahit Chinese militia vessels sa lugar ng pagsasanay at sa halip na natili ang distansya nito sa layong 120 nautical miles. Binigyang diin ni Trinidad na ang pakikilahok ng mga hukbong dagat ng ibang bansa ay pagpapakita ng matatag na ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyado nito. Ayon pa kay Trinidad, layunin nito na protektahan ang rules-based international order habang asahan pa ang mga kahalintulad na pagsasanay sa hinaharap. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpaabot ang Department of Social Welfare and Development National Capital Region o DSWD-NCR ng tulong para makahanap ng trabaho sa 50 hired on the spot 4Ps beneficiaries.
Ayon sa DSWD, ang bawat benepisyaryo ay binigyan ng 5,000 pisong tulong sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Ito ay tulong ng kagawaran sa pagproseso ng kanilang mga employment requirement tulad ng pagkuha ng NBI clearance at pagsasailalim sa medical na pagsusuri. Magsisilbi rin itong food at transportation allowance para sa unang 15 araw ng pagsisimula sa kanilang trabaho. Matatanda ang nakapagtala ang DSWD NCR ng mahigit 70 benepisyaryo na hired on the spot sa isinagawang trabaho sa Bagong Pilipinas Job Fair noong Enero at 31. Ang Sustainable Livelihood Program ay isa sa mga programa ng DSWD na layong magbigay ng tulong sa mga Pilipino na may kaugnayan sa pagpapalago ng negosyo o trabaho. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. House Leader umapela sa mga botante na huwag suportahan ang mga kandidato na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO bilang tulong sa pamahalaan. Ayon kay House Assistant Majority Leader Ernix Dionisio Jr., mayroong mga kandidato na tinutulungan ng mga konektado sa POGO para maprotektahan ang iligal na gawain sakaling makapasok sa pwesto ang nasabing kandidato. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Pinayuhan ni House Assistant Majority Leader Ernix Dionisio ang publiko na huwag suportahan ng mga kumakandidato sa halalan na may kaugnayan o dawit sa POGO. Giit niya, mayroong mga kandidato na binabakapan ngayon ng mga POGO para maprotektahan ang iligal na gawain sakaling makapasok sa pwesto. Punto ng mambabatas sa hindi pagpili sa mga kandidatong ito ay tinutulungan natin ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang laban kontra POGO. Naniniwala rin ang mambabatas na ang ipinatupad na total ban sa POGO ay nakatulong para makaalis ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tumaas ang bilang ng may trabaho sa bansa kasunod ng paglakas ng ekonomiya sa bansa. Sa panayam ng Mike Abel Live, sinabi ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na umabot sa 76.1% ang employment rate noong Disyembre ng 2024. Mas mabuti anya ang kalagayan ng ekonomiya ngayon kumpara noong bago pa magkaroon ng pandemya. Umangat pa tayo ngayon. As a matter of fact, yung ating growth of 5.8% na GDP growth ay sang-ayon sa World Bank is the second fastest economy growth in Asia. So hindi kami nagsasabi nito, kundi yung World Bank. Samantala, sinabi ni Gadon na tumaas ang eksportasyon ng Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na unang binisita ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sumigla rin ang industrial sector ng bansa na nagbigay ng mas maraming trabaho. Tumaas din anya ng 7 hanggang 32% ang eksportasyon sa mga bansa na binisita ng Pangulo. Nag-increase ang ating RCEP, yung Regional Comprehensive Economic Program, na kung saan ay ang mga bansa na binisita niya ay nag-increase ng kanilang import ng ating mga produkto. Yan din ang reason kung bakit na ang ating industrial sector ay muling sumigla. Si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Transportation o DOTR at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA magpupulong para talakayin ang pagpapatupad ng mga alituntunin sa EDSA Busway. Sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na malinaw ang layunin ng EDSA Busway na mga bus lamang sa ilalim ng EDSA Bus Carousel ang maaaring dumaan dito.
Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Nanindigan ang bagong liderato ng Department of Transportation na kailangan na mahigpit na naipatutupad ang patakaran at mga panuntunan sa EDSA busway. Ito ay makaraang magidlaman ng balitaan ang hindi otorisadong pagdaan ng ilang sasakyan ng pamahalaan gayon din ng ilang mga personalidad na kalimita ay mga dati at kasalukuyang opisyal pa ng gobyerno. Ayon sa bagong DOTR Secretary Vince Dizon, malinaw naman ang layunin ng EDSA busway at tanging ang mga bus lamang sa ilalim ng EDSA bus carousel ang maaaring dumaan dito. Sa katunayan, sinabi ni Dizon na makikipagpulong siya sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Biyernes para talakayin ang hatian ng responsibilidad sa pagpapanatili ng kaayusan sa busway. Ang busway kailangan yan unimpeded. Kailangan yan tuloy-tuloy. No? Kaya bawal pong pumasok dyan ang sasakyan. So i-enforce po natin yan. No? And I also want to thank our partners in the MMDA. Dito sa busway, magiging partner natin sila. In fact, magkakaroon na kami dyan ng, ng agreement. Kaya lang tulong-tulong tayo para masanay na tayo. Iwanan natin yung ugaling pasaway. Ang tinig ni Transportation Secretary Vince Dizon. Mula sa lungsod ng San Juan para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Umabot sa halos 2,000 overseas Filipino workers o OFWs mula Central Luzon kasama ang kanilang pamilya ang dumagsa sa isinagawang bagong Pilipinas Serbisyo Caravan. Ito ay sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers o DMW sa San Fernando City sa Pampanga. Iba't ibang serbisyo gaya ng pre-employment, welfare and legal assistance, reintegration support, financial literacy and business education at healthcare ang inihatid ng DMW at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Kaugnay nito, ipinarating ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng isang video na ang bagong Pilipinas Caravan ay pagpupugay sa sakripisyo ng mga OFW. Samantala, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na laging nasa isip ng Pangulo ang kapakanan ng mga OFW kaya mananatili ito sa kanyang prioridad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako tayo sa Dagupan. Palit basura caravan ng lokal na pamahalaan ng Alaminos City, Pangasinan muling aarangkada sa mga pamayanan sa lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Say palit basura caravan ya lokal ya gobyerno ya Alaminos City, Pangasinan ed silong ya supervision ya Environment and Natural Resources Office o ENRO at untuloy natin ya ika-26 ya Pebrero toy 2025 jad barangay Mona say manunadget man na sign aktibidad at say panangipasal ya pakaamta at panag-asikaso ya solid waste ang pambawas ya non-biodegradable ya basura jad syudad jad silong ya aktibidad sari junk shop ya walaan met na sari tindaan ya grocery sumagmaliw ya kasosyo ya LGU depende ed belata tan presyo na sari recyclable materials so naawat ya grocery na sari mibibiyang ed programa kaiba ed sari basura ya nayaring i-recycle na sari residente at sari plastic container karton papel, metal, untan met ed sari baterya ya luluganan ya abayaglan aga gagamitan. Inyanunsyo ya sa aktibidad at gawaan ed sa kaya barangay kada bulan. Kanyan apanunutan ire-residente yaman update ed schedule ya ipaakseda. Malalapud RP Dagupan City, Pangasinan, siya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan.
Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Aabot sa 400 individual na kabilang sa vulnerable sector nakabili ng bigas sa presyong 29 na piso kada kilo sa pamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Cawis Balio. Agarop o patgasot nga individual iti vulnerable sector apakairamanan dagiti senior citizen, person with disability, indigent, solo parent, ken beneficiaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino program tinakagatang itinalaka ti presyo na abagas nga agbalor iti 29 pesos kada kilo itinaangay akadiwa ng Pangulo para iti mura at abot kaya na bagong bayaning magsasakarais ijay National Irrigation Administration wenno niya Mountain Province Satellite Office ditoy Bontoc. Sigon ken niya Mountain Province Provincial Head Winston Dawas, 5 sako ti BBM rice ti ginatang dagiti benepisyaryo itiin muna akadiwa ng Pangulo tiniya ditoy probinsya. Tunggal benepisyaryo kat nakagatang iti 10 kilo a BBM rice. Ti bagong bayaning magsasakarais ket nagapo kadagiti lokal a mannalon ti pagay a supsuportaran ti National Irrigation Administration. Narpos na Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Pagpapalakas sa industriya ng nyog sa Mimaropa Region. Pinaiigting ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Pinaiigting ng Department of Trade and Industry o DTI Mimaropa ang pagpapalakas sa industriya ng niyog sa rehiyon. Ayon sa pabalid na ahensya, layo nito na makagawa ng sustainable projects and policies para sa kapakinabangan ng mga coconut farmer at micro, small and medium enterprises sa Mimaropa. May isa sa kutubaran na ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng tamang diskarte sa marketing and research development ng coconut industry. Kaugnay nito ay nagsagawa ang DTI Mimaropa ng Regional Coconut Research Conference na dinaluhan ng researchers mula sa academe, LGUs at government agencies para mas mapabuti pa ang mga proyekto at polisiya para sa industriya ng pagnyuyogan. Mula sa RP1 Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Cliff Diving World Series 2025 isasagawa sa El Nido, Palawan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. Isa raro mang kasasabikan nga pangkalibutang matatabo ang abang-abangan lapida ang mga durong kaliyag sa cliff diving nga boboton sa munisipyo ang El Nido, Palawan. Diya ang Red Bull Cliff Diving World Series 2025 nga matataburan sa petsa 11 ka 13 sa bulan ng Abril ang dagon nga diya. Sa kalatas, Miss Jovi Garbantina, Media Relations Executive ang Santar Marketing sa Radyo Pilipinas Palawan, nasambit nga ang munisipyo ang El Nido ang magaserbing host sa World's Top Cliff Divers nga magpapakita ang mga stunts sa mga limestone cliffs ig malakristal nga tubig. Ang asambit nga kompetisyon ay intrani ang 24 nga mga sikat nga divers alin sa iba't ibang parte ang kalibutan, karugden ang Estados Unidos, Italia, Spanya, Canada, ig iba pa. Mitaas nga 27 metros na ipiperform ang malalaki, ig 21 metros daang sa mga babae. Ang Pilipinas ang unang bobotani ang World Series Dading Dagon nga aktibidad nga sponsorani ang Red Bull, isa ra nga energy drink nga dadasuna ng Italy sa Hunyo 28 hasta 29, Herzegovina sa Setyembre 5 hasta 6, Estados Unidos sa Setyembre 19 hasta 20 dagong diya. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, diya si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon
ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. 29 na milyong pisong flood control structure itinayo sa bayan ng Gandara, Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Usa nga flood control structure ang gintukod sa Gandara River sa barangay Bunyagan, Bungtosan, Gandara, Samar, basar sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ginpondohan ini pinaagi sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2024 nga may revised contract amount nga 29 million pesos. Ginkokomponer ang proyekto sa pagtukod sa 144 meters nga flood control structure nga may kahitaas nga 3 meters upod and walkway nga may kaparehas nga kahilaba. Ginbutangan liwat ini sa mga solar LED lights basi mas mapasayon ang pagbiyahe sa mga tawo labi na sa gabi. Usa ang Gandara River sa mga salog nga api sa river systems nga diri nalilikyan ang paghitaas sa tubig labi na sa panahon sa makusog nga pag-inuran. Mahitungod sini nagtukod ang distrito sa nasabi nga struktura para makontrol ang pagbaha ngan para maproteheran ang kinabuhi ngan propriedad sa mga residente. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Free birth registration iniaalok ngayon ng Local Civil Registrar's Office sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gitan niya garon sa Local Civil Registrar's Office ng syudad sa Tandag ang libreng birth registration alang adto sa mga batang nga tao dinhi sa syudad nga nagedad 5 anyos paubos. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiyag ni Liza Ausa, ang City Civil Registrar ng syudad, nga maong inisyatiba ang kabahin sa pagsaulog sa Civil Registration Month ning bulan sa Pebrero. Sumala pa nga libre kini nila nga gitanyag sulod ning bulan na lamang. Sa karon ubay-ubay na matud pa nag-avail niini diha sa ilahang buhatan. Samtang gawas sa libreng birth registration, kita niya gusab karon sa maong buhatan ang libreng dokumento alang adto sa mga blurred o dili na mabasa nga mga birth o bagha marriage certificate tungod na sa kadaan niini. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, magtungo naman tayo sa Hulo, isang mababang paaralan na nasa ilalim ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education Division of Sulu na mahagi ng food pack sa mga magulang na lumahok sa pre-Ramadan Islamic Symposium. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Dimihil sila mata at sa daka mga kamaasan, himagdir halom sina Duadlaw Pre-Ramadan Islamic Symposium in Lower Kajatian Elementary School, Hambuok Public Elementary School, habawan sin Ministry of Basic, Higher and Technical Education Division of Sulu. Iniasupaya ang naganapan sina sila hapagta makapagsampang simulan mulya, amunayin bulan Ramadan hataon yan duangay mukawhan taglima. Bangadunon kantuan Morjin Aliuddin, Islamic Studies and Arabic Language at ISL teacher sin Lower Kajatian, napaon ini hatulong tawang sin BLGO Kajatian, mga kamastalan, GPTCA, iban sin kay banan pati mukuhay ni. Amo na ini ni katutahon pagpaon nila sinasabot program, hamagsud karilan pangadjian ni mga kamastalan. Batay school kamaasan, mabot na pa mga raayat hakauman, amin ni magya di mga sin ilmo, amin makadyaring lamapakay bulan Ramadan. Longhay ni suway sampangon sin pagpupuyag in sa lagu-lagu bisita, sin mga raayat muslimin, amo na in bulan Ramadan, amin nagdara sin sa lagu-lagu karayuman iwan pahala pamano siya. Dahil RP Holo, Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin na ating balitang negosyo. Darito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Bukas si Finance Secretary Ralph Recto sa pagbababa ng taripa sa mga sasakyang manggagaling sa Estados Unidos. Ginawa ng kalimang pahayag sa gitna ng kanyang pagsulong para sa isang Free Trade Agreement o FTA sa pagitan ng Pilipinas at US. Ayon kay Secretary Recto, batid na nasa interes ni US President Donald Trump ang pagprotekta sa American automakers at nais ding mapalakas ang export sa mga ito. Sa panig-anya ng Pilipinas, maaaring babaan ng bansa ang taripa nito sa US at kung papalarin ay maging bahagi ng American supply chain. Bago ang pahayag, una nang nakapulong ni Secretary Recto si US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson kung saan pinagtibay nila ang pagpapalakas sa trade at investment ties ng dalawang bansa salig sa bagong polisiya ng administrasyon ni President Trump. Sa kabila ng mga bagong polisiya ng kasalukuyang administrasyon, binigyang diin ni Ambassador Carlson na nasa magandang posisyon pa rin ang US-Philippines trade relations at nananatiling nakalinya sa US prosperity agenda. Sinabi rin nito na nananatiling bullish ang American investors sa Pilipinas lalo na sa potensyal ng Luzon Economic Corridor at iba pang high-value industries gaya ng sa semiconductor at manufacturing supply chains. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inaprobahan ng Maharlika Investment Corporation o MIC ang isang binding term sheet para sa $76.4 million bridge loan ng Makilala Mining. Ayon sa MIC, ang nasabing loan ay gagamitin ng Makilala Mining para sa pagdevelop ng Maalinaw, Kaigutan, Biyog o MCB Copper Gold Project sa probinsya ng Kalinga. Partikular na gagamitin ng loan sa pag-update ng Makilala Mining sa kanilang feasibility study at front-end engineering design, konstruksyon ng main access road kasama ang kapartner nitong Kalinga Provincial Government at ang pagbibigay ng skills-based training para sa Balatok Indigenous Cultural Community. Gagamitin din ng Makilala ang pondo para mapunan ng financial capability requirements nito sa ilalim ng Mineral Production Sharing Agreement kasama ang Philippine Government. Salig naman sa kasunduan, i-disburse ang pondo sa ilang tranches at may initial na $10 million earmark para sa agarang paglunsad ng proyekto. Lumilikha rin ito ng probisyon na nagbibigay kapangyarihan sa Maharlika na magkaroon ng oversight at partisipasyon sa key management decisions ng proyekto. Paglilinaw ng MIC, ang pag-aproba sa MCB project ay dumaan sa masinsinang review nito sa technical, financial, legal, environmental at aspektong socio-economic ng proyekto. Sinabi rin nito na nagpapatuloy pa ang usapan hinggil sa karagdagang equity funding ng MCB project. Binigyan din naman ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael Consing Jr. na ang proyekto ay nakalinya sa mandato ng Sovereign Wealth Fund na isulong ang economic growth at sustainable development. Samantala sa panig naman ni Makilala Mining President Julito Sarmiento, ang loan anya ay sumasalamin sa matinding suporta ng pamahalaan sa responsableng pagmimina. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Target ng Department of Trade and Industry o DTI na paabutin sa halos 16 na bilyong piso ang sales ng Philippine halal products ngayong taon. Ayon kay DTI Program Manager for Industry Development and Investments Promotions Group, Alim Siddiqui Gayapal, ang bago nilang target ay mula sa magandang performance ng Pilipinas pagdating sa pagbebenta ng halal products noong nakaraang taon. Noong 2024 kasi anya ay umabot sa 7.9 billion pesos ang nakuwang kita ng Pinas mula sa pagsali sa iba't ibang exposition sa ibayong dagat. Ngayong 2025 naman anya ay target nilang mapalawig ito sa Estados Unidos, South Korea, Japan at Turkey. Kalaki pang optimismong halos madodoble nito ang naitala noong nakaraang taon. Matatanda ang isa sa kasalukuyang isinusulong ng DTI ang Halal Friendly Philippines brand na naglalayong palakasin ang benta ng Philippine halal products sa ibang bansa. Ang halal certification ay ibinibigay sa mga produktong sumusunod sa Sharia standards na siyang tumitiyak na ang mga karneng ginamit ay maayos na kinatay, walang inihalong ipinagbabawal na rekado gaya ng baboy at naabot ang pangangailangan ng Muslim consumers. Nagsisilbi rin itong bagong opsyon sa non-Muslim consumers na naghahanap ng mas masustansya at ethically produced na produkto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpahayag din ng pagbati ang European Chamber of Commerce of the Philippines o EECP sa Pinas buwat sa matagumpay na pagkakatanggal nito sa Financial Action Task Force o FATF Gray List. Sa isang pahayag, kinilala ng EECP ang ilang mga hakbang ng pamahalaan upang maalis sa nasabing listahan gaya ng pagsasabatas ng Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA noong nakaraang taon. Sa pamamagitan nila ng batas ay napalakas ang integridad ng financial accounts at kabuang financial system sa Pilipinas. Dahil sa pagkakatanggal ng Pinas sa FATF Gray List, naniniwala ang EECP na magbubukas ito ng bagong kumpiyansa sa mga mamumuhunan, gayon din ay mas mapapadali sa financial transactions at international trade. Tiniyak din ito ang kanilang patuloy na pakikipagtulungan sa pamahalaan at sa pribadong sektor upang mapalakas pang lalo ang anti-money laundering at counter-terrorism financing regime ng Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Sumulat ang Arellano University sa NCAA Volleyball Committee tungkol sa lumang tuntunin na hindi pinapayagan ang head coach na humawak ng ibang koponan mula sa amateur at professional na liga ng magkasabay. Ayon kay Peter Cayco, kinatawan ng Arellano sa NCAA Management Committee, ang pagkakaalam nila ay bawal maging head coach ng isang NCAA team at isang professional team at kailangang iwanan niya ang isa. Natanong ito ng Arellano dahil sa kaso ni De La Salle College of St. Benilde head coach na si Jerry Yee na nagsisilbi ding head coach ng Zeus Coffee sa Premier Volleyball League o PVL. Itong nakaraang taon sa NCAA Season 99, si Yee
kasama si Roger Gorayev ng San Sebastian College Recoletos at Arellano Men's Team Sherwin Meneses ay inilista bilang coach kahit may hinahawakan silang professional team. Si Gorayev ay kasalukuyang head coach ng Capital One habang si Meneses ay nagmamando sa kampyon na Creamline bukod pa sa responsibilidad niya bilang bagong head coach ng National University sa UAAP. Subalit ngayong season, inilista ni Gorayev bilang assistant coach habang ang kanyang dating assistant na si Clint Malazzo ay itinalaga bilang head coach. Sa kabilang banda, si Meneses naman ay kasalukuyang consultant para sa Chiefs habang hiniwakan ni Brian Vitug ang posisyon bilang head coach. Klinaro naman ni Kaiko na kung mayroong mga forfeiture ay maapektuhan lamang ang mga laro ngayong season at hindi yung mga nakaraan. Ibig sabihin, ang huling 3 titulo ng Lady Blazers ay mananatili. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Layunin na mag-ingay ang Basilan Starhorse sa kanilang pagbabalik sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 7th season. Binubuo ng mga veterano, rising stars at promising players, umaasa ang Sea Titans na makapasok ng playoffs at ipagpatuloy sa kung hanggang saan makaabot sa 10 buwang torneo na nakatakdang magsimula sa Marso 8 sa Ilagan, lalawigan ng Isabela. Ayon kay team manager Bernard Yang, plano nilang maglaro ng maraming magagaling na koponan bago magsimula ang liga. Kaya't magiging hectic ang schedule ng Starhorse dahil sa mga nakalinya nilang laban. Sinabi ni Basilan head coach Michael Tan na kakalabanin nila ang mga malalakas na varsity teams ng De La Salle, Letran at St. Benilde, ang reigning MPBL back-to-back champion Pampanga, pati na rin ang baguhang Bataan Risers at ang PBA team ng Converge Fiber Xers. Binuo ni Tan ang matikas na koponan na kasama sina Jervy Cruz, 2014 PBA Most Valuable Player Arwin Santos, former UAAP MVP Rabe Al-Husseini, MPBL scoring record holder Jeff Viernes, Ray Publico at Adi Santos. Sina Enzo Hoson, Eman Calo, Sherwin Concepcion, Renzo Navarro, Gab Dangangon at Mon Rogado ang magdadala ng opensa kasama si Cruz. Sina Jason Grimaldo, John Mahari at James Tempra naman ang ibibigay ang kanilang lahat para sa depensa. Ang iba pang miyembro ng Sea Titans ay sina 6'7" James Barasi, slam dunker Omar Larupay, Clint Doligues, Ian Endrinal, Raymar Cabuyak, John Ray Villanueva, Clayton Medenilla at CJ Aureliana. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ni Filipina gymnast Hailey Garcia ang 2 silver medals sa 2024 WOGA Classic Gym 2 Tournament na ginanap sa Frisco, Texas sa Estados Unidos. Nakagawa ng 9.35 points sa uneven bars at 8.9 points sa balance beam apparatus ang level 10 gymnast ng AZ Dreams, sapat para kunin ang silver medal sa 2 events. Nagtapos din siya sa ika-5 pwesto sa Junior B Women's sa all-around event na may 34.8 points. Bago sa kanyang pagsali sa Texas, nanalo ng 5 gintong medalya si Garcia sa nakaraang 2024 Batang Pinoy Tournament sa individual all-around, balance beam, floor exercise, uneven bars at vault habang kinakatawan niya ang Pasig City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang niyang chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ikinasal na si Miss Universe Philippines 2020 second runner-up Michelle Gumabaw sa kanyang longtime boyfriend, ang PBA coach na si Aldo Palilio. Ginanap ang church wedding ni Michelle at Aldo sa National Shrine of the Sacred Heart, Makati City nitong Martes, February 25, 2025. Nag-cruise ang landas sina Michelle at Aldo dahil sinet up sila ng date ng isang common friend halos may 8 taon na ang nakalilipas. Sa panayam nina Michelle at Aldo noong 2017, nagkwento ang dalawa kung paano nagsimula ang kanilang love story. Sabi ni Aldo, quote and unquote, "A friend set us up at his restaurant, Sobre Mesa in Pasig City. I just tagged along and got invited. I already knew of her, so I gave it a chance." As for why Michelle gave it a chance, maybe because the restaurant was near her game. Si Michelle ay professional volleyball player at kasalukuyang naglalaro para sa koponan ng Creamline Cool Smashers sa Premier Volleyball League o PVL. Dagdag naman ni Michelle, quote and unquote, "What he said, sabi ko sa kanya, punta na lang siya. After that, we just kept talking. We talk every day, as in every day until today." Mabilis daw silang nagkasundo dahil sa marami lang pagkakatulad at interes gaya sa pagkain, hilig sa sports at pag-gym. Pagbubunyag ni Aldo, quote and unquote, "We eat wherever." Bagay na hindi naman itinanggi ni Michelle, quote and unquote, "He watch my games, then we'd go out after. Anything that there's meat, Aldo's there, from shabu-shabu to buffet. And for us, fitness is our life and career na. Before Aldo put up his gym, he was a fitness enthusiast na. And me, syempre, volleyball, so sports talaga, and we bond over that a lot. We balance out our dates with dinner and working out. He does train me, although not regularly, but whenever I'm free, dun talaga ako. He's super strict. Hindi niya ako girlfriend sa gym. He's on coach mode talaga. He trains Mel Gohing, yung asawa ni Rocco Nasino, also. So, bonding namin ni Mel at night si Aldo. Kasi, lagi kaming nag-uusap about our workouts and kung gaano siya ka-strict and kahirap na coach sa gym. Kung ating matatandaan, na-engage ang dalawa noong August 9, 2024. Samantala, hindi naman napigilan ng singer-songwriter na si Moira De La Torre ang maiyak nang muntikan na siyang tamaan ng bote ng tubig na may laman habang nagper-perform. Isang netizen ang naka-video ng pangyayari at in-upload ito sa kanyang TikTok account. Caption ito sa video ni Moira habang nagper-perform, quote and unquote, yung kalmado pa rin siya kahit muntik ng tamaan ng bottled water from 2nd or 3rd floor. Wala namang nasaktan sa pangyayari at mabilis na na-deploy ang mga security para sa dagdag seguridad sa lugar.
Abala si Moira sa pagkanta ng kanyang hit single na Paubaya nang biglang may nalaglag na bote mula sa upper floor ng mall. Sa kabila nito ay kalmado at patuloy pa rin siyang kumanta para sa crowd. Ayon sa isang netizen, quote-unquote, accident po yan, from third floor po yon nang galing. Nasagi po yung paper bag na may mga laman na mineral bottle ng isang student na nanonood lang din po. Nasaktuhan na dyan lang nakapwesto si Moira. Sabi naman ng isa pang netizen, quote-unquote, she doesn't deserve that treatment. Glad na hindi siya natamaan. Samantala, naluha naman si Moira sa kanyang sinapit. Aniya, quote-unquote, nagtatrabaho lang naman ako, bakit nyo ako chinichismis? Ayoko nang magtrabaho. Nako, magtrabaho ka pa rin, Moira, no? Dahil syempre marami pa rin nakaabang sa mga hit songs mo, lalo na yung mga sawi dyan. At sa pagtatapos ng ating segmento, dismayado naman ang supporters o mga tagahanga ng star for all seasons na si Miss Vilma Santos na nasa Amerika dahil hindi nila mapapanood ang pelikulang Uninvited, kung saan starring din sina Aga Mulak at Nadine Lustre na kasama sa Metro Manila Film Festival 2024 sa gaganapin namang Manila International Film Festival 2025 simula sa March 4 hanggang March 7 sa TCL Chinese 6 Hollywood Boulevard. Ang mga nasabing supporter ay nakabili na ng MIFF tickets airfare dahil manggagaling sila sa iba't ibang state sa US at accommodation sa hotels na tutuluyan. Ayon sa post ng PR at events manager na si Oliver Carnay na nakabase ngayon sa Los Angeles, California, ay tinanggal daw ng MIFF sa lineup ang pelikulang Uninvited. Nabanggit muna ni Oliver na paparangalan ang Star for All Seasons ng Lifetime Achievement Awards kasama sina Miss Boots Anson, Roa Rodrigo, Ricky Lee at mga namayapang sina Mother Lily Monteverde at Miss Gloria Romero. At yun nga, no, sila ay makakatanggap ng posthumous tribute. Bahagi ng post ni Oliver sa kanyang Facebook account, quote-unquote, the Star for All Seasons Miss Vilma Santos Recto's Metro Manila Film Festival or MMFF and Manila International Film Fest or MIFF entry When I Met You in Tokyo won the Best Actress Award for both film festivals. Unfortunately, her latest MMFF movie entry, Uninvited, was recently pulled out from the MIFF list. I personally received text messages from US fans of Ate V that they are very disappointed to read on MIFF website that the film won't be showing anymore as they have already bought tickets, including airfare tickets and accommodation in LA. Since January, camps from Santos Recto already said it is impossible for her to attend MIFF. Not only she already has a commitment in Manila on March 6, but obviously the midterm election campaign is still ongoing. Nga naman. Samantala, bukod sa Uninvited ay tinanggal din sa lineup ang pelikulang Isang Himala. At ang nilagay na kapalit sa dalawang pelikula ay ang Everything About My Wife ni na Jeneline Mercado, Dennis Trillo at Sam Milby na ipalalabas naman dito sa Metro Manila ng February 26 at ang Magic Land 2020. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Steph. Yan ang ating Showbiz Balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Steph Vicente. Sa mga kasama natin sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hero Lucero, at ang ating intern ngayon, si Henry Doblas. Okay. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo, kay Erwin Peñano sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.